everyone. Welcome to His Life TV. Welcome to the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Of course, for our friends who may be tuning in for the first time, we want to welcome you. And we just want to let you know how we know what love is. It says in the Bible, 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Ayan. So, welcome na welcome po kayo. So excited for today kasi alam po natin na may gagawin na namang matindi ang Panginoon sa ating mga buhay. So right now po, for those of you who are watching, please, wag po kayong mahiya to share the link. Wag din po kayong mahiya to get connected. How do you do that? You like, follow yung ating po mga social media accounts. Sundin nyo lamang po, i-click nyo po yung like and follow. And ayan, kapag ginawa nyo yan, you will be updated sa lahat po ng mga ganap dito sa church. All right, want to encourage you as well to just stay engaged sa ating comment section. I-share nyo lang po kung taga saan po kayo, kung saan po kayo nanood. For example, if you're watching from Canada or Australia, just type right there, watching from Canada or watching from Australia, wherever you are, huwag po kayong maya. I-share nyo lang po sa ating lahat, kung taga saan po kayo, saan po kayo nanonood from. Amen? All right. I know you guys are excited to worship the Lord, pero bago po yan, allow me to read to you a verse from Psalms, Aside po ng Psalms 101-4, sabi niya, lift up a great shout of joy to Yahweh. Go ahead and do it. Everyone, ayan, everywhere. Ang ganda everywhere. Kahit saan man daw po tayo, everywhere. Worship Yahweh with gladness, sing your way into His presence with joy. And realize that what this really means. We have the privilege, look at this, we have the privilege of worshiping Yahweh, our God. For He is our Creator, and we belong to Him. We are the people of His pleasure. You can pass through His open gates with a password of praise. Come right into His presence with thanksgiving. Come bring your thank offering to Him and affectionately bless His beautiful name. For Yahweh is always good and ready to receive you. He's so loving that it will amaze you, so kind that it will astound you, and He is famous for His faithfulness toward all. Let us all bow our heads and pray. Father, right now we're just so excited to come into your presence, Lord, to worship you and praise you. And today, God, Lord, as we remember your goodness and faithfulness in our lives, Lord, we're just going to burst out, Lord, in songs of thanksgiving and praise because you've been so, so good. So, God, I pray that you bless this time. I pray, God, that you'll be blessed as well with our worship today. This we pray in your name. Amen and amen. Let us now worship and praise the Lord.
Countless reasons why I praise you anywhere. Every promise, goodness, every step, each and every breath. I praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night. Countless reasons why I praise you anywhere. Every promise, goodness, every step, each and every breath. I praise you anywhere. Praise, giving praise in the highest praise. Giving praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. I praise you anywhere. Mountain or valley, I know that you're with me there. I praise you anywhere. I praise you anywhere. You're worthy to be praised. Oh, you're faithful all my life. Blessings saying countless reasons why I praise you anywhere. Every promise, goodness, every step, each and every breath. I praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night. Countless reasons why I praise you anywhere. Every promise, goodness, every step, each and every breath. I praise you anywhere. Blessed are those who run to Him, who's placed their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, bend the knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Blessed are those who walk with Him, whose hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see His glory. Blessed are those that I live, whose joy it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh, Jesus, oh, for Your glory. Put in praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come and bring your offering. Sing if you've known His ways. Come and lift up your holy hands. He's worthy of all praise. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty.
Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the grace that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the winds are blowing. Bless God 'cause He goes before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the dreams are empty. Bless God who's always with me. Bless God who is always worthy. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, wouldn't hurt, Lord, sing if you love is true. Wouldn't leave your voice with me. He's worthy of all my praise. Wouldn't leave your offering. Sing if you love He's worthy of all our praise. He's worthy of all our praise. Yes, He's Come on and bring your offering. Sing if you've known His grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig ko
face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Oh, amen. 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 Singing amen. Amen, amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and Come the on, declare this, children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children. He's a and God the who answers children, prayers. Come on. and the children. Sing it out. May his favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May his favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May his presence go before
Lift your hands with me, church. Come on, as we declare this. Can we give the Lord a big, big hand of praise, church? Come on, give Him praise. Hallelujah. Bless God. Come on, bless God today. Bless God in His house and in His presence today. Bless God, bless God, bless God. Oh, yes, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Once again, can I invite you to lift your hands with me right now? Father, today, Lord, fill us with your favor today. Fill us with your grace today. As we lift our hands, Lord, Lord, bless us with your grace, your presence, Lord. Fill us with your power. Fill us with your presence, Lord. Fill us with your glory, Lord. Fill us, Lord, with your mercy today, Father. We thank you. We open our hearts, Lord, and we're ready to receive from you today, Lord. Anoint your people. Anoint your word and anoint your servant. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we honor you. Have your way, Holy Spirit. Move in our hearts and in our spirits today. Revive us, renew us today, Father God. We give you glory, we give you praise. And we fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, the one who is the same yesterday, today, and forever. Jesus, we love you. Jesus, we honor you. This we ask in Jesus Christ's name we pray. And we all say amen and amen and amen. Come on, church, give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father. Oh, how many of you are filled with God's presence today? Napakasarap lang na sumamba at magpuri sa Kanya. Can we just appreciate our worship team today? Come on, church. Let's just honor them as well as we honor God today. Hallelujah. Praise God. Wow. Are you filled today, church? Are you blessed today, church? Praise God. Spirit-filled Sunday to everyone. Welcome to our Sunday worship celebration. Welcome to His Life family. And could you please look at your neighbor at sabihin mo lang sa kanya, I'm happy to see you today. Come on, hallelujah. Wow, wow. Praise God, praise God. Are you ready for the Word of God today? Are you ready to receive today? The Bible says faith comes by hearing and hearing the Word of God. Alam ko kapag narinig natin yung Word ni Lord, it really triggers our faith. It blesses our faith. Are you ready for the Word? The life-changing Word. The faith-producing Word. Hallelujah. Before you sit down, give your neighbor a big high five. Sabihin mo lang sa kanya, you look good when you smile. Come on. Woo, praise God, praise God. Woo, nakakagaan yung lugar kapag tayo ay nakangiti. And everybody said, amen. We can all be seated in His presence. Hallelujah. Wow, what a powerful time. We want to honor and acknowledge those of you who are here inside this building and those who are on our overflow area. Bless you, bless you, bless you. And everybody said, amen. Okay. Gusto ko pa nang bigyan ng emphasis itong prophetic word natin. Kaya nga, paki-high five mo ng matindi yung katabi mo. Sabihin mo lang sa kanya, enlarge. Yan. It's a promise to believe and a promise to live for. And everybody said amen to that. Our message today is entitled, Living Larger for His Glory. Everybody say, for His glory. The operative phrase sa word na enlarge. Living larger for His glory. To experience yung enlarge this year, maranasan natin na natutuwa ang Diyos sa ating mga buhay. And everybody said, amen. What happens when a person experiences
God's blessing in a bigger, deeper way. Ano ang pwedeng mangyari sa isang tao na naranasan niya ng matindi, malalim, yung pagpapala ng Diyos sa buhay niya? Ano ang pwedeng mangyari? What happens when a person experiences in a deeper, bigger way the blessing of God in his life? You know what happens? Ano ang pwedeng mangyari sa isang taong pinagpala ng Diyos sa isang napakatinding kaparaanan? Ito po ang pwedeng mangyari. His thinking expands. Ang taong pinagpala ng Diyos, yung pag-iisip niya nag-i-expand. His faith grows. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, lumalaki yung pananampalataya mo. Palakpakan mo nga si Lord yan. What happens? His point of view is enlarged. Lumalawak yung pananaw mo sa buhay. What happens? To a person who is blessed by God, his internal motivation is transformed. To put it the other way around, he no longer wants to live a selfish life, a self-centered life. Ang taong totoong pinagpala ng Diyos, ayaw niya na mabuhay na makasarili. Lahat po kayo na sumasang-ayon dyan, magsabi ng amen. Pag totoo kang pinagpala ni Lord, ayaw mong umikot lang ang mundo sa buhay mo. Now, a person who is blessed by God desires to honor God. That's why the operative phrase is for His glory. He wants to live for God's glory. He wants to be a blessing. This is the context of the second part of the prayer of Jabez. Let's read again. 1 Chronicles 4, 9, and 10. Now Jabez was more, what's the word? Honorable. Bakit kaya? Than his brothers, you know, because ito yung naging buhay ni Jabez. He lived to honor God in his life. He lived to glorify God. Sabi niya, now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, what's the first word? Ayun. Ulitin natin, what's the first word? Yun, yung malalim na hugot na, oh, that you would bless me indeed. And the second part goes like this, and enlarge my territory. Everybody say enlarge. From both the context and the results of Jabez's prayer, we can see that there was more to his request than a simple desire for more real estate, for more land. Enlarge my territory. Lord, enlarge my territory is where you ask God to enlarge your life so you can make a bigger, greater impact for His glory. Can I hear an amen? Yung ang buhay mo maging, magkaroon ng impact sa buhay ng iba. Enlarge my territory. Ito po yung mas malalim na hugot na hindi lamang parang, Lord, palakihin mo yung lupain ko. No, it's bigger than that. Enlarge my territory is where you ask God to enlarge your life so you can be a blessing, not a burden. Ulitin ko po. Be a blessing, not a burden. Yung first part niya, Lord, that you would bless me. Yung second part ng prayer ni Jabez, Lord, I wanna be a blessing, not a burden. Sa Tagalogin natin, ito po yung prayer ni Jabez. Lord, ayaw kong maging pabigat sa buhay. Gusto kong maging pagpapala sa iba. Palakpakan nga natin si Lord yan. Napakagandang panalangin.
Kasi nga sa tindi ng pinagdaanan niya, Lord, ayaw kong maging pabigat ang buhay ko. Gusto ko maging pagpapala sa iba. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo. Come on, look at your neighbor. Parang, huwag kayo sa akin tuming. Tingnan mo yung katabi mo. Come on, look at your neighbor. Mukha bang pabigat yan o pagpapala? Ah? Come on. Can I hear an amen? Kayo po ba'y nandyan pa? Yung, may kaibigan ka tapos, malayo ka pa lang. Umiiwas na yung kaibigan. Pabigat to. Ito na yung pabigat ko sa buhay. Yung mga, sana naman pag nakita ka lang, may kilala sa'yo. Ito, brother, sister, ito, blessing sa buhay ko to. Amen? Napakatindi lang nung panalangin ni Jabez. Kaya yung last part nung verse 10, and God granted him his request. Kasi po, ito yung sinasabi ko kanina, tama yung motibo niya. Yung sinasabi ko, ang totoong pinagpala ng Diyos na itatama ang motibo niya sa buhay. Kapag totoo kang pinagpala ng Diyos, hindi ka na nagiging makasarili. Hindi puro sarili mo iniisip mo. Hindi puro kapakanan mo iniisip. Pag pinagpala ka ng Diyos, gusto mo maging kang pagpapala, hindi pabigat. Palakpakan mo si Lord dyan. Come on, give God praise. Sige po, mas matinding palakpak pa dyan. Come on, hallelujah. Whew. Enlarge my territory. The other translation for the word territory means coast, border. Enlarge my border. The other translation says land, lupain, property. Let me ask you, sino po rito yung gustong ma-enlarge yung kanilang lupain? Hallelujah. Yung mga nag-amen, sasagutin ni Lord. Hallelujah. Oh yeah. But more than the physical prayer ni Jabez, Jabez cried out to God, enlarge my territory. He was, actually si Jabez po, nung pinagpray niya na enlarge, bakit niya pinagpray na enlarge? Kasi tinitingnan niya yung kanyang mga limitasyon, tinitingnan niya yung sitwasyon niya. Sabi niya, Lord, sinabi niya sa sarili niya, surely I was born for more than this. Ayaw kong mabuhay sa limitasyon ko lang. Gusto kong maranasan the unlimited God in my life. The God who will provide for all my needs. Everybody said amen to that. Palakpakan nga natin si Lord. Looking at the boundary markers and seeing the potential, he prayed, Lord, everything you put under my care, oh Lord, take it, bless it, and enlarge it. Yan sana ang maging panalangin mo this year. Everybody say, enlarge. Enlarge my territory. Jabez prayed. As if he's saying, Lord, nung sinabi niyang, enlarge my territory, give me plenty of room to grow. Everybody say, I want to grow, Lord. Yun ang ibig sabihin kapag sinabi natin, enlarge, plenty of room to grow. Marami pang pwedeng mga matitinding bagay na pwedeng gawin ang Diyos sa buhay mo. Kaya lang, enlarge your life. Yung Lord, I want to grow. Everybody said, amen. Living larger for His glory. Number one. Are you ready, church? Living larger for His glory is to be, number one, be bigger for His glory. Everybody say bigger. Come on. Everybody say enlarge. Pag sinabi natin enlarge, bigger. Everybody say bigger. When we say bigger, be bigger for His glory. Be bigger, not petty. Be bigger, not petty. Parang hindi yun naintindihan yung ibig sabihin ng petty. Hallelujah. Okay, ipapaliwanag ko natin. Hindi yung, pag sinabi nating petty, hindi yung maliit na bagay lang, pinapatulan mo agad. Kayo po ba'y nandyan pa? Yun ang petty. Childish. Sa ibang translation. No? Be bigger, not petty.
not childish. Kayo po ba'y nandyan pa? Hindi yung maliit na bagay lang ang dali mong ma-disappoint. Yung mga misis na disappoint dahil hindi sila tumanggap ng bulaklak. Sabi ng amen. Buti na, oy, may mga amen yata. Buti na lang ako. Hindi nag-amen si misis. Hallelujah. Hindi yung maliit na bagay lang, ang dali mong ma-upset. Hello? Be bigger, not petty. Again, yung hugot po natin, si Jabez, matindi po yung mga pinagdaanan niya. Kaya yung prayer niya na enlarge, Lord, I want to be bigger, not petty. Ayokong pumatol sa mga maliliit na bagay. Ayokong ma-upset, ma-disappoint ng ganun-ganun na lang. Hindi yung maliit na bagay lang. Ang dali mong mag-react. Kayo po ba'y nandyan pa? Look at your neighbor. Madali bang mag-react yan? No? Yun eh. Hindi yung maliit na bagay lang. Ang dali mong maapektuhan. Jabez is praying, Lord, with your help, I want to be bigger than this. Everybody say, be bigger. Ano niya po si Jabez, kaya nga sabi niya, and he called on the God of Israel. Kasi napag-aralan niya, kinuwento ng mga kasama niya, yung buhay ng mga men of God na nauna sa kanya with the names like Abraham, Joseph, Moses, nakita niya kung paanong pinagpala ng Diyos ang mga taong ito. Kaya ganun na lamang siyang manalangin din. There's something about great men of God in the Bible who have deeply experienced the blessing of God in their life. Merong nangyari sa buhay ng mga men of God na to na nung naranasan nila yung pagpapala ng Diyos, nag-iba ang buhay nila. Nag-iba yung motibasyon ng buhay nila. Kayo po ba'y nandyan pa? Halos sa kanila, makikita mo ang katangian na to. Meron silang big heart, small head. Kabaliktaran nun, malaki ulo, maliit ang puso. Pero yung totoong pinagpala ng Diyos, hindi lumalaki ang ulo. Malaki ang puso para sa Diyos. And everybody said amen. One such man is Moses. Siya ay inanoint ni Lord. God called him, anointed him, and gave him isa sa pinakamalaking misyon sa buhay. Na napaka-imposible yung assignment na binigay ng Diyos sa kanya. And yet, God has blessed this man with a big responsibility. Numbers chapter 12, verse 3. This is what God wrote to Moses. Now the man, Moses, ano po nakalagay? Was very what? Meek. More than all the people who were on the face of the earth. He was the meekest man in the face of the earth. The man who was blessed by God, isang katangian ang meron siya. He was meek. The Bible defines meekness as strength under control. Ang picture nga ng meekness is a wild stallion na talagang yung kanyang lakas ay naayos na paamo. Enlarge. Be bigger, not petty. Kayo po ba'y nandyan pa?
Kayo po ba'y nandyan pa? Alam niyo po ba ang natatanging katangian ni Moses na ito? If you want to be enlarged this year, enlarge my life, dapat katulad ni Moses, ito yung word, mapagpasensya ka. Parang, kayo po ba'y nandyan pa? Si Moses, puno ng pasensya. Titigas ng ulo ng mga kasama niya, pero marunong siyang magpigil sa sarili. Amen? Amen? Everybody say enlarge. Gusto mo ng enlarge? Be bigger. And when we say be bigger, mapagpasensya. Kayo po ba'y nandyan pa? Kayo po ba'y nandyan pa? Whew! Isa pa dyan, si Abraham. Kung si Moses, mapagpasensya. Alam niyo po yung katangian ni Abraham? Si Abraham, mapagbigay. Parang ayaw niyo yun. Hallelujah. Si Abraham, mapagbigay, hindi kuripot. Look at your neighbor, mukha bang kuripot yan? O matipid lang talaga? Hallelujah. Kung minsan yung excuse, di matipid lang ako, hindi naman ako kuripot. No? Hallelujah. Alam nyo, di ba si Abraham, pinagpala ni Lord ng matindi, I will bless you. Sabi ni Lord, and you will be a great nation, and you will be a blessing. Sabi ni Lord kay Abraham, kaya naman meron siyang katangian na nung maranasan niya yung blessing ni Lord, naging mapagbigay siya. Meron siyang generous heart. Kung si Moses, mapagpasensya. Si Abraham, mapagbigay. Could you please tell your neighbor right now, hindi ka kuripot. Hallelujah. Makikita po natin sa buhay ni Abraham yan. Alam niyo po kasi nung tinawag ni Lord si Abraham, sinama niya yung kanyang pamangkin, ang pangalan niya, Lot. No? And most of you knows this story. No, nung sila po ay patungo na doon sa promised land, biglang nag-away yung mga tao ni Abraham tsaka yung mga tao ni Lot. No, parang ano pinag-aaway nyo? Ang pinag-aaway nila, yung pinag-aagawan nila yung, ito yung lupa para sa amin, ito yung lupa namin. Ano na po, nag-intervene si Abraham. Ano yung sabi? Tingnan niyo po yung generous heart ni Abraham. Okay, ganito na lang. Lot, pagsabihan mo yung mga tao mo, hinay-hinay lang, ganito na lang. O sige, Lot, ganito. Nakikita natin lahat yan. Okay, ikaw na ang pumili. Ikaw na mauna. Kung ano ang mapili mong lupa, sa'yo na yon at yung natira sa akin na lang. Grabe, no? Alam niyo, pinili ni Lot? Sodom and Gomorrah. Nasilaw siya sa karangyaan. Mapagbigay. Ang mga taong totoong pinagpala ng Diyos, mapagpasensya. Mapagbigay. Kayo po ba nandyan pa? Again, yung hugot po natin, si Jabez. Mapagpasensya. Mapagbigay. In fact, nakasalubong niya si Abraham, nakasalubong niya si Melchizedek, the high priest of God in those days, which is a picture of our Lord Jesus Christ, who is our high priest in the New Testament. Nung makita ni Abraham, ang dami kasi niyang naging blessing. Ang sabi ni Abraham, kinausap niya yung high priest, si Melchizedek. Makikita niyo pa, kahit sa Hebrews, mababasa niyo yan. I'm gonna give you the 10th of my earnings, sabi niya. 10% of my blessing I give to you. Ganun siya ka-generous. In fact, yung pinakasukdulan ng kanyang generosity ay yung sinabi ni Lord sa kanya, Abraham, sabi ni Lord, ihandog mo yung anak mo, si Isaac, yung kaisa-isang anak mo. Ihandog mo siya sa altar, bigay mo siya sa akin. Ano sabi ni Abraham? No problem, Lord. Because I know, alam mo yung ginagawa mo. Binigay niya kay Lord yung pinakamamahal niya. Napaka-generous ni Abraham. Kaya naman,
Sobrang natuwa ang Diyos sa kanya. Kaya nga kasi pag sinabi natin for His glory, yung natutuwa ang Diyos sa'yo. Kaya naman, Abraham, napatunayan ko na mahal mo ko. Ikaw ay mapagbigay na tao. Pinalik niya si Isaac sa kanya. At nag-provide si Lord ng lamb. Ito na lang ang handog mo. Which is, by the way, a picture of God giving the Lamb of God who takes away our sins. And His name is Jesus Christ. Hindi niya ipinagkait ang kanyang pinaka. Pero doon sa lugar na yon, nagtayo ng altar si Abraham. Sabi niya, I'm gonna call this place Jehovah Jireh, the Lord who provides. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Can I hear an amen? Enlarge. Pagpapala, hindi pabigat. Enlarge. Mapagpasensya. Mapagbigay. Be bigger, not petty. Living larger for God and for His glory is to be, number 2, be better for His glory. And everybody said, Amen. Be better para matuwa ang Diyos sa buhay mo. Better. Ang ibig sabihin niyan, kung yung be bigger, not petty, ang tawag natin dito, be better, not bitter. Pasintabi po sa mga Bisaya. Kasi yung better, bitter din sa kanila. Hallelujah. I get bitter and bitter as the days go by. Can I hear an amen? A person who is blessed by God cannot afford to be bitter. Jabez did not allow his pain. Siguro growing up, naranasan niyang mabuli, pagsalitaan ng kung ano-ano. Kasi nga, pain yung pangalan niya. He did not allow his pain to make him bitter. He looked at his pain and said, Lord, make me a better man. What a prayer. Yung enlarge, ito yung hugot. Bigger. Better. To pray, enlarge my territory is to ask God to make you a better person for His glory. And everybody said, when we say be better, not bitter, hindi yung madali kang magtampo. Parang may kausap mo ako ngayon. Hallelujah. Nandiyan ba yan? Hallelujah. Can I hear an amen? Ang taong totoong pinagpala ng Diyos, hindi madaling magtampo. Kung meron isang taong pwedeng magtampo sa Diyos, si Jabez, pero sabi niya, Lord, I want to be better. Enlarge my life. Kayo po ba'y nandyan pa? When we say be better, not bitter, hindi yung madali kang magalit. Everybody say, ouch. Kasama po tayo lahat dyan. Come on, hallelujah. Kayo po ba'y nandyan pa? Isigaw niyo yung ouch. Everybody say, ouch. You know? When we say be better, not bitter, hindi yung madali kang gumanti. Pag naaalala mo siya, When we say be better, not bitter, hindi yung mapagtanim ka ng sama ng loob. Para bagang feeling ko ngayon, nakikita nyo yung
Nakikita niyo ako pero yung mukha nung taong na yan na nakikita mo, hallelujah. Naaalala mo na siya. Kayo po ba'y nandyan pa? When we say be better, not bitter, hindi yung ang hirap mong magpatawad. Pastor, di ko kaya. Masakit! Pag naaalala ko siya, nasisira ang araw ko. Naalala niyo na siya? Hallelujah. Kaya si Jabez, tinignan niya yung buhay ni Moses, mapagpasensya. Ang taong ito pinagpala, pero napakapasensyoso. Tinignan niya yung buhay ni si Abraham, pinagpala, mapagbigay. Ngayon, tinignan niya yung buhay ni Joseph, the dreamer. Binigyan ng napakalaking dream ni Lord. Sabi ni Jabez, napakalaki ng puso ni Joseph. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Kulang na lang patayin siya. Pinagkalulo siya. Pinagbintangan siya. Pero sabi ng Bible, hindi naapektuhan ang puso ni Joseph. Hindi siya naging bitter. Bagkus, natuto siyang magpatawad sa lahat ng taong gumawa ng masama sa kanya. Palakpakan mo nga si Lord. Kaya alam niyo po, enlarge ni Lord, literally, ang buhay ni Joseph. Talagang enlarge talaga. Dati siyang nasa kulungan, tapos paglabas siya sa kulungan, nilagay siya ni Lord sa palasyo. Dati siyang prisoner, ginawa siyang prime minister, enlarge talaga. Pinagkatiwalaan siya ng Diyos ng malaki kasi, para bang sinasabi, talagang natuwa lang ako sa Joseph na ito. Sa kabila ng mga pinagdaanan niya, natuto siyang magpatawad. Hindi siya nagtanim ng galit. Be better, not bitter. Kayo po ba'y nandyan pa? Enlarge. Pinagpala, hindi pabigat. Enlarge. Ang taong pinagpala, mapagpasensya. Look at your neighbor right now. Come on, look at your neighbor. Ibulong mo, matagal na kitang pinagpapasensyahan. Sa biyaya ng Diyos, makakaraos din ako. Hallelujah. Enlarge. Yun ang malalim na hugot ng enlarge my territory. Mapagpasensya. Mapagbigay. Mapagpatawad. Palakpakan nga natin si Lord. Lagay niyo yan. Lagay niyo yan. Whoo! Everybody say, whoo! When you are bitter, it can sabotage the dream that God has given you. Pag ikaw ay nagbibitbit ng sama ng loob, ng hinanakit, pwedeng madiskarel yung gustong gawin ng Diyos na napakalaki sa buhay mo. Ang pinagpala ng Diyos, madaling magpatawad. Did you hear that, church? Ang pinagpala ng Diyos, malawak ang pangunawa. Yung bang, yung maaaring yung kasama mo sa bahay o sa trabaho, biglang sumumpong, kahit po ba nandyan pa, baka naman yung katabi mo ang may sumpong ngayon, hallelujah, biglang sumumpong, pero hindi mo siya pinatulan. Dahil ikaw pinagpala, inunawa mo siya, naging malawak ang iyong pangunawa.
Na dahil pinagpala ka ng Diyos, pinakita ni Lord na huwag mo siyang patulan. May pinagdadaanan yan sa buhay. Kaya po ba'y nandyan pa? Everybody say, ang taong pinagpala, malawak ang pangunawa sa buhay. Ang tawag dyan sa English, you always see the big picture. Ang taong pinagpala ng Diyos ay mababa ang loob. And we say amen. Mapagpasensya, mapagpatawad. Wow. Everybody say enlarge. Living large for His glory. Number 3 is to be open for His glory. Be bigger, not petty. Be better, not bitter. Be open, not narrow-minded. Ito po yan. Dapat lagi kang bukas sa pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan mo nga si Lord. Dapat lagi kang bukas, hindi pasaway. Huwag makitid ang isip. Kayo po ba'y nandyan pa? Ang taong pinagpala ng Diyos, teachable. Did you get that, church? Could you please tell your neighbor right now, be teachable. Pakinggan niyo po ako. Listen to this. Expand my territory is to be open for teachable moments in your life. Uulitin ko. Pag sinabi mong expand my territory sa hugot ni Jabez, sinasabi mo, Lord, I want to be open for teachable moments in my life. Listen, church. Lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, masama man o mabuti, yun ay pagkakataon na pwede mo sabihin, Lord, ano ang tinuturo mo sa akin sa pinagdadaanan ko na to? Pag open ka, sabihin mo, Lord, may tinuturo po ba kayo? May inaayos po ba kayo sa buhay ko? Sino po ang mga may pinagdadaanan ngayon? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Kayo po ba'y nandyan pa? Kung ang prayer mo enlarged, sinasabi mo, Lord, I want to be open. Kayo po ba'y nandyan pa? Lord, bukas po ako sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa buhay ko. Kaya nga po sa Diyos, walang nasasayang na karanasan kung ikaw ay teachable. Palakpakan mo nga si Lord dyan. Walang nasasayang pag ikaw ay teachable. Si Moses, si Abraham, si Joseph, dito naman sa teachable, wala akong isa ang naaalala kong tao, si David. In fact, ito ang sabi ng Diyos sa kanya sa Acts 13:22. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart, a teachable man. He will do everything I want him to do. Wow. He will do everything I want him to do. A teachable person has plenty of room to grow. Si Moses, mapagpasensya. Si Abraham, mapagbigay. Si Joseph, mapagpatawad.
si David, eto siya. Pakilagay natin on a big screen, on the big screen. Ano, papakibasa nyo. Ooh. Are you with me, church? Could you please look at your neighbor again? Madali bang turuan yan? Hallelujah. Sampulan mo, sabi mo, sit, stand. Parang gano'n eh. Biglang nag-iba, no? Kayo po ba nandyan pa? Enlarge. Yung prayer ni Jabez, Lord, gusto kong maging bukas sa iyong mga pagtutuwid at pagtuturo. Ayokong masayang yung mga karanasan ko sa buhay. Sana masabi natin, pag nagpatutuo ka sa kabutihan ng Diyos, sasabihin, napakayaman ng karanasan ko sa Diyos. Dahil ikaw ay naging bukas. And everybody said, oh, hallelujah. Be bigger, be better, be open. And last but not the least, be ready for His glory. Gusto ko na ipag-pray mo ulit this year, 2025. Ang panalangin natin sa church na to, every time we receive a prophetic promise from God. Gusto ko ipag-pray mo uli ito, Lord. Sasabihin mo, Lord, enlarge my capacity to receive. And everybody said, Amen. Pwede ba nating sabihin ito? Come on. Everybody say, enlarge my capacity to receive. Yung prayer mo na, Lord, raise my level of expectancy. And everybody said, Amen. And everybody said, Amen. Mapagpasensya. Mapagpatawad. Mapagbigay. Ano yung pangapat? Madaling turuan. Ito, maging handa. Everybody say, maging handa. Pag sinabi kong maging handa, yan, maging handa. Hallelujah. Always be ready. Kapag nag-pray ka ng Lord enlarge, dapat ready ka lagi. Come on. Tell you na maging handa. Come on, maging handa. Yeah. Ooh, hallelujah. Can I hear an amen? No? Bigger, better, open, ready. Maging handa. When I say maging handa, huwag kang panghinaan ng loob. Kasi anytime, pwede kang buhusan ng matinding pagpapala ng Diyos. Can I hear an amen? Maging handa. Everybody say, maging handa. High five mo yung katabi mo, sabi mo sa maging handa. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag maging negatibo. Come on! Hallelujah! Huwag mawalan ng pag-asa. Come on, pakitapik sa sabi mo sa katabi, huwag mawalan ng pag-asa. Hallelujah! Amen! Maging handa. Ang ibig sabihin niyan, huwag susuko. Amen? Maging handa. Ang ibig sabihin niyan, huwag magreklamo. Biglang napunta doon no? Amen? Maging handa. Ang ibig sabihin niyan, huwag magduda. Tatlo ang dapat mong gawin para magkapaghanda ka. Maniwala, magtiwala, maghintay. And everybody said amen to that. Maniwala, magtiwala, maghintay ka, maging handa ka lang. Be ready for God-appointed opportunities. And everybody said, Amen! Maging handa. Sana wag lumampas sa'yo. Nandun na yung God-appointed opportunity. Dahil hindi ka handa, lumampas. No, Lord. Wag sanang lumampas yung God-appointed opportunity. Lord, I want to be ready. Amen. Everybody say, ready. Come on, hallelujah. Handa. Ibig sabihin niya, wag kang lalampas yan pag naghina ang loob mo, pag naging negatibo ka, pag nawalan ka ng pag-asa, o pag sumuko ka, o nagreklamo ka, o No, Lord, I want to be ready. I want to be full of faith, Lord. And everybody said, Amen. Be ready for God-appointed opportunities. Alam nyo, na-overwhelm lang po ako, natutuwa po ang puso ko kasi when I hear testimonies after testimonies of people in our church na talaga namang
nakaranas ng God-appointed opportunities, maybe in the form of promotion, answered prayer, and many more. There are testimonies of our people here na hindi lang nila nakita yung promotion, yung answered prayer para sa kanilang sarili. It was an opportunity, to enlarge their influence and to be a blessing to others. And they were able to share, the goodness, the favor of God in their lives. Can I hear an amen? Yung mga nasa tabi-tabi niya, mga kaibigan o kapamilya, grabe yung favor ni Lord sa buhay mo. You want to experience the favor of God? Punta ka sa church. Sama ka sa akin. And then the next thing na-bless yung kaibigan at kapamilya, and you are one of them. Palakpakan natin si Lord dyan. Come on, church. Amen? For His glory. No longer selfish, no longer self-centered. Pinagpala, hindi pabigat. And everybody said, amen. Be ready for God-ordained possibilities. Say this with me right now. With God, all things are possible. Enlarge my territory is to ask for a miracle. Yun ang hiningi ni Jabez. Enlarge my territory. Lord, limitado po ang buhay ko. Pero Lord, gusto kong makaranas ng mga himala na ikaw lang ang makagagawa. A miracle is an intervention by God to make something happen that would not normally happen. Yung God will break the normal, natural state of things, and God will supernaturally intervene in your life. At gagawa siya ng mga himala na hindi pwedeng gawin ng tao, kundi siya lang ang makagagawa. For with God, all things are possible. And we say, be ready for God-appointed opportunities, God-ordained possibilities. Yung bang masaksihan ng mga nasa paligid mo na ang Diyos mo ay totoong Diyos ng himala. Yung masasabi ng mga nakakakita sa'yo, gusto kong maranasan ng Diyos mo. At sasabi mo, tara, hallelujah, sama ka sa akin sa church. At mararanasan mo ang pagpapala, kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Come on, church, give God praise. Come on, yung mas matinding palakpak. Amen? Everybody shout amen. Yun ang puso, ang hugot ng panalangin ni Jabez. Enlarge. Bigger, better, open, ready. How many are excited for the year 2025? Come on, just capture that right now. Everybody say enlarge. Say this with me. Bigger, better, open, and everybody shout ready. Palapakan natin si Lord. Come on, hallelujah. Woo! Enlarge my opportunities and my impact in such a way that I touch more lives for your glory. Make me a blessing, not a burden. Stand with me right now, church. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Bow your heads and close your eyes. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Maraming salamat po sa araw na to. Sa oras na to, dama po namin na kami ay yung kinakatagpo. Gusto mong makagawa ng mga bagay na hindi pa namin naranasan sa aming mga buhay.
kalooban mo na kami ay pagpalain. Upang kami ay maging pagpapala, hindi pabigat. Can everybody just raise your hand with me right now, your two hands, and be ready to receive right now? At sabihin mo lang, come on, make it this your prayer. Lord, enlarge my capacity to receive. Come on, be ready to receive today. Lord, enlarge my capacity to receive. Raise the level of my faith and expectancy. Hallelujah! Lord, enlarge right now. Bigger. Come on, receive right now. Bigger, better, open, and ready. Receive that right now. Bigger, better, open, and ready for miracles. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord God, this is a promise to believe and a promise to live for. Enlarge, Lord God, our lives, Lord God. Oh God, oh God. Lord God, gusto naming maging mapagpasensya, mapagbigay, mapagpatawad, madaling turuan, at maging handa this year, 2025. Everybody shout, enlarge! Palapakan po natin si Lord. Come on, church. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Bless God today. Hallelujah. Come on, declare this song right now. Hallelujah. Big hand of praise, church. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. All heads are bowed and all eyes are closed. I just want to take this moment, this God-ordained moment, to give some of us here today the opportunity to experience for the first time God's grace and favor and love and mercy. Meron po mga nandito, maaring bisita po namin kayo, bisita ka ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo, nandito ka ngayon. At gusto ko pong malaman ninyo na you're not here by accident or coincidence. You're here because God wants you to experience His blessing, His favor. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang pinakamatinding pagpapala sa iyong buhay. The Bible says, for God so loved you. Sa sobrang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, He gave the biggest blessing from heaven. He gave His one and only Son, Jesus Christ, Savior, Redeemer, for you to experience eternal life. If you believe, you will be blessed. If you are that person today
Why don't you open your heart? Be open and be ready to receive salvation in your life. And if you are that person today, raise your right hand. Tas mo lang yung kanang kamay mo. Those who are inside and outside this building, and pray this prayer with faith in your heart. Panalangin nagbabalik loob sa Diyos. At sabihin mo lang, Dear God, I come to you in the name of Jesus. I admit that I am lost. I am a sinner and I need a Savior. Jesus, be my Savior. Forgive me, cleanse me, change me, and set me free. I repent of all my sins, and I believe in my heart that you came, you died on the cross, you rose from the dead to give me eternal life. At this moment, by faith, I open my heart and I receive you as my Savior and my Lord. Thank you, Jesus. Today, I believe I am saved, forgiven, redeemed, and justified. Thank you, Lord. From this day forward, I will love you, I will honor you, and I will follow you. In your name I pray. And everybody said amen and amen. Can we give the Lord a big hand of praise for that, church? Wow, super powerful word. If you're like me, ako po ay the whole time while the message was being preached, talagang grabe po yung impact. And I'm so sure, you know, that God spoke to you in a very powerful and personal way as well. Excited po tayong i-apply lahat po ng ating natutunan. Ako po, personal highlight ko would be yung sinabi ho ni Pastor Anthony na you are a blessing, not a burden. No? Hindi daw ho tayo pabigat, no? Kundi tayo po ay pagpapala. And I think that set the tone for ito, yung lahat po ng mga nireveal sa atin. Grabe, grabe, grabe. Palakpakan naman natin si Lord dyan. Hallelujah. Kayo din po, if you have your highlights to share, no? I-type nyo lang po dyan kung ano po yung pinaka-highlight nyo sa ating message today para yung mga nakabasa ay talagang sama-sama ho tayong mapagpala, no? Doon ho sa binigay sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. All right. For those of you who like to give today, for our tithes and love offering, flash on our screens right now are the QR codes, no? Para po sa ating GCash and my accounts. Flash as well is our bank account or our bank accounts para po sa atin na gusto pong magbigay. Of course, praise the Lord, and we continue to pray that God will continue to bless you and anoint everything that your hands shall find to do. Amen. So once again po, thank you so much for joining us today. Now I'm going to turn you back over to Pastor Anthony for the prayer and benediction. God bless you po, and see you next week. Lift your hands. I want to bless you with a prayer. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord makes His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord give you peace. The Lord bless you with supernatural provision. The Lord bless you with answered prayers. The Lord bless you with open doors. The Lord bless you with miracles. And the Lord bless your family in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we all shout, God bless you, church. See you next Sunday and be blessed. Hallelujah.